Noticiero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, February 23, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Benteng bigas, meron na program ng pamahalaan nakarating na sa Davao City at sa La Union. Mister, nag-viral sa social media. Driver's license isinanla sa butika para sa gamot ng misis. Binahan ng tulong mula sa netizen. 4 na araw na ICC hearing sa kaso ng crime against humanity laban kay dating Pangulong Duterte arangkada na. Pangulong Marcos nakipagkita kay Mayor Leni Robredo sa Naga City. Tiniyak, serbisyo muna bago politika. Yun. No permit, no rally policy patutupad ng NCRPO sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. At NLEX road raids na kinasasangkutan umano ng isang presidential son itinanggi ng Malacanang. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Ay, sa mga taga Davao City, nakarating na sa inyong lugar maging sa Aringay, La Union ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ito pong programang ito ay isang flagship program ng Marcos Administration at bahagi ito ng pinalawak na kadiwa ng Pangulo Platform na naghahatid ng mas murang bigas sa iba't ibang panig ng bansa. Ang nasabing programa ay mas pinaigting sa mga komunidad at inulunsad ng Department of Agriculture sa barangay level sa Davao City. Ito ay isang mahalagang hakbang ng DA upang mapalawak ang access sa abot-kayang bigas. Inilarawan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel bilang konkretong pagtupad ng Pangulo na pababain ang presyo ng pagkain, lalo na ang bigas para sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Pangunahing nakinabang sa programa ang mga senior citizens, solo parents, PWD at mga recipient ng Pangtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, kabilang ang mga rehistradong magsasaka, mangingisda, transport workers, teachers at mga minimum wage earners. Isang mister sa Imus, Cavite ang nag-viral sa social media na napilitang isanla ang kanyang driver's license sa isang butika upang makabili ng antibiotic at painkiller ng kanyang misis. Kwento ng uploader na si Jim Soriano, may-ari ng JCL Pharmacy, pumunta sa kanyang butika, si Moises Labrador, para bumili ng gamot sa misis niyang aksidenteng nakatapak ng pako noong kalagitnaan ng Pebrero. Ngunit wala itong pera at kinabukasan pa ang kanyang sweldo. Ayun. Nangako ang matanda na kapag sumweldo siya ay tutubusin niya kaagad ang kanyang driver's license. Ang insidente ay nakuna ng CCTV footage sa butika at ipinost ito ni Soriano sa social media na humakot
ng simpatya sa maraming netizens noong mismong araw ng mga puso. Ano? Makalipas ang 2 araw, bumalik si Mang Moises sa butika para magbayad, ngunit Ayun. nasurpresa siya nang sabihin ni Soriano na may nagbayad na ng kanyang utang. Oh, Bukod tingnan dito, mo nga tumanggap naman. pa ang mister ng grocery items at kaunting financial assistance mula sa may-ari ng butika Aba, tingnan mo at nga ilang naman. netizens. Napakabuting Tinulungan din ito ni kalooban Soriano naman yan. upang ma-access ang PhilHealth Yaka program para sa libreng gamot. Ayun. Tingnan mo nga naman ano. Ayun lang tayo nakarin. Ang alam ko, isinasanla yung ATM. ATM. Diba? Yung mga para pag sumweldo ka, doon na kukunin ka agad. Tama. Pero itong si Jeffrey Soriano, Hindi, si Jim. Jim Soriano. Jim Soriano. Si General yun eh. Oo nga pala. Jefferson. Si Jefferson. Jefferson na Soriano. Hindi magsasanla yun. Oo. Pero ito siya, tinanggap niya yung ano. Oo. Di ba yung Soriano yung may-ari? Si Jim Soriano yung may-ari ng pharmacy. Yung Oo. nag-upload. Oo, tinanggap niya bilang pagtulong na rin doon sa Oo, kanyang oo. kapwa, kainam din ano. Mainam din ang puso eh. Oo, ayan. Hindi ko alam kung Ganyan. itong mama na to, yung nagtitinda, Oo. kung siya si Jim Soriano. Oo. Baka naman staff lang niya to. Mhm. Oo, yung pero sila ang nag-upload kasi CCTV Yun naman yung nila. ito si tatay nung bumalik. Pero nung nag-react yun, mo na siya, parang yung reaction niya. Oo nga, ano. Sabi niya iba talagang Awang-awa siya, ano. Oo, Awang-awa pagkaawa, siya. oo. Ayun. Mabuhay ka, Jeff Soriano. Jeff Ay, ba? Jim. Jim Soriano. At lalo na dun sa Mr. kay Moises Labrador. Oo, na Si para Moises sa kanyang Labrador. misis. Para sa pagmamahal sa kanyang misis. Oo, ayos. Mabuhay ka. Gagawin ang bata. lahat. Yan. Alas 6:10 ng umaga, mayang buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na ba mo diha? Gising na ba kayo? Kasado na ngayong araw ang confirmation of charges hearing para sa kasong crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Paglilinaw ni ICC spokesperson Orian Mailet, ang prosesong ito ay isang pre-trial hearing at hindi pa mismo ang paglilitis. Sa ilalim ng gagawing pagdinig, susuriin lamang ng mga pre-trial judge kung sapat ang ipresentang ebidensya upang ituloy ang kaso sa aktual na paglilitis at hindi pa rin ito pagpapasyahan kung inosente o may sala ang dating Pangulo. Bagaman karaniwang hindi pinapayagan ng ICC ang paglilitis ng wala ang akusado, pinagbigyan ng pre-trial chamber 1 ang kahilingan ni Duterte na hindi na dumalo sa nasabing pagdinig. Ayun. Sa kanila pala mismong galing, ano? Isasagawa ang 4 na araw na pagdinig simula ngayon, bukas hanggang sa 26 at 27 at kung saan pakikinggan ng mga hukom ang mga argumento mula sa prosecution, maging sa depensa at mga legal na kinatawan ng mga biktima ng kontrobersyal na kampanya laban sa droga. Oras na matapos ang serye ng mga pagdinig, magkakaroon ng mga hukom ng 60 araw upang suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya na basihan upang iakyat na sa trial proper ang kaso laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Matagal-tagal pa ito. Mahaba pa to. Itong prosesong ito. Engineer Tony Nanggel, pwede pa tayong magpalaki ng isda dyan sa Aulo Dam. 6:12 ng umaga. Bawal munang dalawin ng pamilya Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang isinasagawa ang serya ng mga pagdinig sa kasong crimes against humanity na kinakaharap sa International Criminal Court. Gayunman, tiniyak ng ICC na maaring tawagan pa rin ang pamilya si Duterte sa telepono para matiyak ang wastong representasyon ng dating Pangulo sa harap ng ICC. 5 Pilipinong abogado ang nakatakdang dumalo sa mga pagdinig bilang kanyang legal representatives. So pag ganyan pala ay hindi naman inaalisan ng telepono. So may cellphone pa rin. Hindi, sa pamamagitan ng telepono, parang yung napapanood mo sa pelikula. Sa mga pelikula. Sir, may tawag ka.
Yung parang si Haller, si Mickey Haller. Si Mickey Haller, Nakakulong, nakakulong. Nakakulong siya. Tapos may tawag. Pupunta siya dun sa telepano. Telepono. Tapos kakanta So siya his cellphone hindi pwede. Hindi. Tapos kakanta lang siya. 3.25 lang ang ating kailangan. Ding dong, ikaw ba yan? Kabilang daw po sa mga legal representatives na NOIP, sina attorneys Salvador Medialdea, Martin Delgra. Puro mga dati to, mga dating opisyal ng gobyerno to. Oo. Basahin nga uli natin. Dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating LTFRB Chairman Martin Delgra III, dating Labor Secretary Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., ito yung dati sa PAGCOR ang alam ko dati sa PAGCOR. Dating BIR Commissioner Cesar Dulay, hindi ba siya yun? Yung dating BIR Commissioner. At dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Aba. Nakatakda ang mga Attorney Panelo pala, kasama. matitindi itong mga abogado na to. Talaga. May edad na. Nakatakda ang mga serye, ibig sabihin mga makaranasan. Experienced. Nakatakda ang mga serye ng pagdinig ng ICC sa Feb 23, ngayon yan, at 24, 26 at 27. Lain daw po ng mga sesyong ito na suriin ang mga ebidensya at kumpirmahin ang mga sakdal na harapin ng dating Pangulo sa ilalim ng court jurisdiction. Alas 6:14 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon. Gising na. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na nga mo. Gising na. Nilinaw ng Ilocanong Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi nila napag-usapan ng Bicolanang dating Vice Presidente at ngayon ay Mayor ng Naga na si Leni Robredo ang tungkol sa politika sa naging pagbisita niya sa lungsod nitong Sabado. Nang tanungin hinggil sa posibleng pagkikipag-alyansa o pag-endorso ng administrasyon kay Robredo para sa 2028 elections, sinabi ng Pangulo na nakatutok siya sa pagsiservisyo at hindi sa politika. Nagbiro pa ang Pangulo na ang tanging political thing umano na kanyang ginawa sa muling pagharap nila ni Robredo ay ang pagsusuot ng pink na medyas bilang pagpapakita ng pagkilala sa dating Vice Presidente. Ang pagbisita ng Pangulo sa Naga ay bahagi ng pag-iinspeksyon niya para sa upland kontrabaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na servisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. We have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storm. Ayun, si Pangulong Bongbong Marcos habang tinatanong ng media, katabi niya si dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo. Susunod! Tito Boy! Ano kaya ang pakiramdam ngayon ni Mayor Leni Robredo? Sa lalo na dun sa pink na medyas na sinuot ng Pangulong Bongbong Marcos nang sila magkita nung Sabado. Aba. At sino ito? Aba? Sino? Sino itong napili na raw ni VP Sara na maging running mate niya sa 2028 presidential elections? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. 6:17. Quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:20 ang ating oras. Banner story po ngayon ng pahayagang The Philippine Star. Itong naging pahayag daw po ng Vice President Sara Duterte. Ayan, kumpachero, Sara. I have recruited my 2028 running mate. Ayan, Yung po kanyang ginamit na tense ay present perfect tense. Perfect tense. I have recruited. Oo. Meron na siyang, nakuha. Ibig sabihin, recruited. Nakausap na niya. Napapayag na niya. Napapayag na niya. Aba. Sinets ite. Eto ngayon ang magiging trabaho daw ng kanyang magiging vice president. Eto daw po ang kanyang trabaho. Ang magiging trabaho daw po ng napili niyang running mate, if elected, would be to exact accountability from corrupt officials in government. Aba, tingnan mo na. Ayan na. Oo. Yan daw po ang Yan ang magiging ipatatrabaho niya sa kanyang magiging vice presidente kung sila'y papalarin. Siya daw ba ay magiging mapaghiganti? Yun ang tanong sa kanya. Ano ang sagot niya, kumbachero? It is not in my nature Wala sa aking naturalesa to be na maging vengeful. mapaghiganti. Aba, yun naman pala. Yun naman pala. Hindi naman pala mapaghiganti. So walang dapat na alalahanin yung mga natatakot kay Wala naman daw. Vice Presidente. Pero meron akong narinig nung isang araw Sabi pag nanalo daw si VP Sara, tatalupan ng buhay si JJ Suarez. Sino ka akong JJ Suarez? Si Congressman JJ Suarez daw ng Deputy Speaker JJ Suarez. Ba't naman si Deputy Speaker JJ Suarez ng lalawigan ng Quezon. Dati rin naman kilalang Duterte allies yung mga yan, yung pamilyang Suarez, di ba? Kaya nga daw tatalupan ng buhay dahil doon. Dahil sa dating nung nakapwesto ang dating Pangulo, parang lahat daw bubuntot parang daw bubuntot-buntot. Tapos nung nagpalitan na ng administrasyon, siya pa mismo ang humahataw ng gusto sa mga Duterte. Nako, Parang hindi ganun. natin maialis nga pala. May katwiran naman pala. Kaya- Pero Sabi ko, Ganun naman pala. sa dinami, sa dinami, nagulat nga ako doon sa umpukan na yung kumbachero sa dinami-dami ng pwedeng... tayo man ang nasa ganong sitwasyon, di ba? Ganon din ang magiging damdamin. Kahit pa hindi ka vengeful o mapaghiganti, parang ganon din ang parang natural na pwedeng mangyari. I-expect mo yun Akala mo sabi, Wag naman. Ganon naman pala. Ganun sa dinami-dami ng politiko. Hindi ba? Dami-dami namang medyo... At ang daming bumabakbak sa mga Duterte. May nagulat ako, ang Tinukoy yung pangalan na JJ Suarez. JJ Suarez, kaya Congressman JJ Suarez. Medyo mag-isip-isip ka ngayon, ha? Ano kaya gagawin ni Congressman JJ Kung Suarez? ikaw ba, ano ipapayo mo kay Congressman JJ Suarez? Hindi ba ngayon, si VP Sara ay isasaalang sa impeachment? Palagay ko, kung ako si Congressman JJ Suarez, ngayon pa lang ay ipaparamdam ko na kay VP Sara na hindi ako ganun sa katulad ng kanilang iniisip. Hindi ako boboto para siya i-impeach. Ganun. Ganun ang gagawin ko. Baka lalong magalit. Lalong magalit. Na yan din ang ikinatatakot ng ibang kongresista. Yung pagdedeklara na yan maagang pagdedeklara na yan ni VP Sara. Parang talagang may epekto. May epekto sa ibang mga politiko, lalo na sa mga kongresista. Ayaw daw pumirma nung ayan, nako. ng mga congressman Aabangan natin. Titingnan natin kung paano gagalaw yung impeachment na yan laban kay VP Sara.
Samantala, mahigpit na ipatutupad ng National Capital Region Police Office ang no permit, no rally policy sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Miyerkules. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, ito'y bahagi ng kanilang paghanda sa malaking pagtitipon upang maging matiyak na magiging tahimik ang EDSA anniversary. Sinabi ni Asilo na may isang grupo na silang nabigyan ng permit mula sa Trillion Peso March Movement para makapagdaos ng programa sa White Plains. Nasa 14,000 naman na tauhan ng PNP ay pakakalat para tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng isasagawang pagkilos. Todo bantay din ang pwersa ng pulisya sa iba pang grupong nagkakasa ng rally sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Kahapon nga, napakaraming pulis na dyan sa diyan sa EDSA Shrine. EDSA Shrine. Oo, nagmotor kami pag-ikot namin diyan, napakaraming pulis. Baka mas maraming gusto mag-celebrate na pulis. Kaya nga wala kaming nakitang ralista, puro pulis. O baka kung may konting ralista pero mas marami ang pulis. Yan. Alas 6:26 ng umaga, 9 bagabigat kada kayo aminapo. Agring kayon, gising na. Aminado si dating Vice President at ngayon alkalde ng Naga City, Leni Robredo, na gumaan ang kanyang pakiramdam sa naging pagkikita nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Robredo, tila wala ng bakas ng alitan sa pagitan nila ng Pangulo kahit pa 2 beses na silang nagkalaban sa politika. Pagkukwento pa ng alkalde, natawa na lang din siya nang sabihin ni PBBM na nakasuot ito ng pink na medyas na kanyang kulay politika nang tumakbo noong halalan 2022. Samantala, muling binigyan din ni Robredo na trabaho lang ang sadya ng Pangulo sa pagbisita nito sa Naga City at hindi rin nila napag-usapan ang tungkol sa 2028 elections. Sa akin kasi una natawa ako kasi hindi ko siya expected. Pero pangalawa, parang relieved naman ako na parang kung ano man yung, siyempre pag magkatunggalitan kayo sa election, maraming hindi magandang nangyayari. Pero ngayon na pareho, iba, parang siya presidente na, ako mayor na, parang yung engagement namin, trabaho na talaga. Ang tinig ni dating VP at kay Naga City Mayor Leni Robredo. Aabot sa 200 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo at mga kagamitan sa paggawa ang nasabat ng Bureau of Customs at ilan pang ahensya ng gobyerno sa raid sa Tanza, Cavite. Nagugat ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng otoridad mula sa isang concerned citizen dahil sa masangsang na amoy ng tabako na lumalabas mula sa pasilidad na malayo sa idiniklarang imbakan lamang ng mga canned goods. Pinangunahan ng BOC ang operasyon, katuwang ang AFP, PNP at DILG, kung saan nadiskubre ang 11 cigarette manufacturing machines. 10 brand ng sigarilyo, kabilang ang Marlboro, Champion, Canon, Menthol, New Orleans at iba pa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. ang ganitong uri ng operasyon ay bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa smuggling at economic sabotage na pumapatay sa mga lehitimong industriya ng tabako at nagnanakaw ng bilyong pisong kita mula sa kaban ng bayan. Pinabulaan na ng Malacanang ulat na hinaras umano ang convoy ng isa sa mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang naganap na ganitong insidente sa sinuman sa presidential sons na sina Congressman Sandro Marcos, Joseph Simon at William Vincent. Batay sa kumalat na report, 3 sasakyan na nakarehistro sa Bulacan ang nangharang sa convoy nang hindi tinukoy na presidensyan sa may kahabaan ng NLEX. Parang baligtad yung kwento nito. Ang may convoy ay yung nangharang. Ang hinarang ay yung... Ang hinarang, yung nag-overtake, nalampasan sila kaya nabusit eh. Kaya, So, walang convoy yung sinasabing presidential son. Kasi kung naka-convoy din yun, alam din nung walang mangyayaring sitahan dahil sa na ganyan. Siguradong alam nilang lalaban yun eh. Di ba?
Ang dating dito sa kwento, para bagang may convoy din yung binabanggit na presidential son. Oo, mabuti malaman talaga nga natin eh. detalye dito eh. Siguro ang NLEX, meron namang ano yan, may CCTV. Tawagan nga natin yung NLEX. Tsaka teka muna, binabanggit presidential son, si Kong Sandro, nasa legal age na yan, siguradong nakakapagmaneho yan. Talaga? Yung sumusunod ba, si... Parehong ano nasa pangalan? legal age si Simon, saka si Bini. Yung si Bini, hindi masyadong ano yan, no? Nakikita. Pero nagmamaneho na rin. Oo, mga malala, mga may edar na yan. May lisensya naman siguro sa pagmamaneho yan. Oo. Saka kung meron... Ito yung NLEX. Mga kaibigan, Ayan, ayan po, nakikita nyo, tumatakbo po yung sasakyan. Hindi. Live ito, live. Live pala Ito to, yung sitwasyon ngayon dyan. Yun. Siguro kailangan ng paglilinaw dyan. Tsaka kung yun presidential son talaga, na wala namang convoy, ba't ka lang i-deny kung totoo? Kung diba? talagang, kung totoo. Kung hindi totoo talaga, kung hindi naman siya yun talaga, talagang i-deny. Pero kung presidential son yun, at siya pa nga yung nagmamaneho. siya ang nagmamaneho, at walang hagad. at siya yung hinabol ng nalagpasan niyang convoy. Siya biktima doon. Siya biktima Siya rin. biktima doon. Bakit kailangan... Ganun ba ang mga security convoy pag nalagpasan hindi mo pwedeng lagpasan? May mga mayayabang kasi eh. May mayayabang ba? Bilisan mo para hindi ka malagpasan. Di ba? Expressway yan eh. Expressway yan. Expressway yan. Baka naman may kasama ka, Gob, ba? Saan bang parte ng NLEX yan? Sa Bulacan? Sa Bulacan. Oy, Gob! Fernando. Malilito ka. Malilito na. Nahihirapan na tuloy yung iba eh. Baka ibanan na naman yung ituloy mo eh. Baka iba na naman itong mabanggit ko. Daniel Fernando, Gob. Ano ba talaga nangyari? Convoy mo ba yon? Ayun, yun ang magandang tanong. Governor, convoy mo ba yun? Convoy mo ba yon? At, tumatawag po sa inyo ngayon ang inyong paboritong tiyahin na si Malu Cabral. Ayan. Gusto nyo bang ang tumawag pa sa inyo si Orestes Ujeda? Tumatawag ko para magkaroon ng paglilinaw sa bagay na yan. Yan. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ako naman si Anthony Tabern. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga-sukat Muntinlupa, ayan, nako, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, o anumang gadget na gamit ninyo sa pagsubaybay sa 2x2 sa DZRH. O kaya anumang programang sinusubaybayan ninyo sa DZRH para Yan. kayo'y swertihin Ayun. sa araw na ito ng Lunes, Feb 23. Ang daming sinuswerte dito sa DZRH. Talaga. Alam nyo, dito yung bang akala mo, 1,000 lang matatangbo sa pakikinig. May pagkakataon, Mas malaki pa. mas malaki pa. Katulad nung binalita natin kanina, kumbatsero, yung nagsanla nung ng driver's license. driver's license sa butika. Ang daming tumulong sa kanya. Oo. Katulad, dito sa atin, pagka yung po mga nalaman nating karapat dapat naman tulungan, hindi 1,000 nakukuha. Tinutulungan natin, tapos may iba pang mga tumutulong din na mga nakikinig. May iba pa. Kaya ang sabi swerte, natin. pag nakinig ka lang sa DZRH at ikaw ay mabuting tao, Ayan, mabuting tao. Yun mabuting ang importante. tao. Mabuting tao at nagsusumikap. nagsusumikap, At hindi puro sisi sa kung sino-sino. at isang reklamador. At tungkol sa mga inaabot ninyo sa buhay, kundi nagsusumikap at hindi sumusuko. Ayan. Lumalaban para sa pamilya, talagang suswertihin kayo at darating sa inyo ang biyaya. Ayan. Saan ba ang mga makikinabang ngayon? Maaaring makinabang sa barangay? Sukat, Ayan. Muntinlupa. Barangay, mga taga-barangay Sukat, Muntinlupa, ha? At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay... testimony. Ayan. Ano ba yun? Patotoo o Patotoo. pahayag. Yun pala. Ayun. Okay. Yun na yun. Yun na yun. Alam nyo na yan. Ha? Testimony. So, tandaan yan para matanggap ang... para kayo manalo din ng... medium.
medium component. Ayan, oh. Ayan. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jerome Tang, Lakyam Samgo, 6:35 ng umaga. Balitang makatotohanan. Pawid! Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos! Sisimulan ngayon ng International Criminal Court ang 4 na araw na confirmation of charges hearing sa kasong crime against humanity. Kaugnay ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni ICC spokesperson Orian Malyet, tutukuyin sa confirmation of charges kung may sapat na ebidensya laban kay Duterte para isulong ang paglilitis sa kaso. Nilinaw ng ICC na ang hearing ay hindi trial kundi pre-trial. At kabilang sa posibleng mangyayari ay ang pagpapahinto sa proceeding sakaling walang namang makitang ebidensya na susuporta sa kaso. Uupo sa confirmation proceedings ang 3 judges sa pre-trial chamber na mula sa iba-ibang mga bansa. Yun. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos! At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos! Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos! Dos por dos! Hi, hi, hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? How's your weekend? Ay, sana'y okay na okay lang kayo. Nakapag-recharge? Mga kailangang pahinga at syempre makasama ng mahaba-haba ang inyong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay. Ang tinatawag na quality time. Quality time. Yan pong bagay na yan ay importante kahit na maraming nangyayari sa ating buhay. Buhay sa hanap buhay, sa politika, sa mga kakilala natin. At ngayon, sino ho kaya itong napili ni VP Sara? Kayo ba'y may hula? Ayan. Oo. Manghula nga kayo. Oo. Ayan. Bakit baka sabihin nyo, bakit huhulaan? Di ba nakapili na? Naka-headline na nga. Opo, naka-headline na. Hindi Naka-banner naman niya- story nga po, pero Hindi niya sinabi. hindi po binanggit ni VP Sara ang pangalan. Ang Bagamat sabi lang ang, niya, magiging trabaho, ang binanggit lang niya ay ako have ay meron I have already na gawa ko na recruited someone. na pumili ng nakausap ng isa. I Ako have been I have been ito ako na to, present perfect tense. tense. I have been
Ako ay Recruiting the person Oo. Akin ang kinukumbinsi ang taong ito since last year. mula pa nung nakaraang taon. Teka muna, Last year pa pala. Medyo nalito tuloy ako bigla doon. So, last year pa siya Last year pa niyang kinakausap ito. kinakausap. Oo. Pero binabasa ko yung buong article ng nung Philippine Star. Oo. Ang sabi niya, kumbachero, yung announcement niya para tumakbo noong Feb 18, ang nakakaalam lang daw nun ay yung kanyang speechwriter at yung kanyang pamilya. Ibig sabihin, yung asawa at mga anak niya. Yung tatay daw niya ay nasabihan lang niya noong Biyernes sa pamamagitan ng abogado nito. At yung nanay daw niya, si Elizabeth Zimmerman, sinabihan lang niya ng kanyang desisyon para lang to inform her and not to seek permission. Ayan, at yun daw mga kapatid niya ay walang plano, ay walang alam sa kanyang plano na yan. mga plano. At- kung sasabihin, kung sinabi niyang since last year ay nire-recruit na niya, may nasa pagsabihan siya. Kaya nga medyo nalito lang ako doon. O baka naman binabanggit ang yung possibilities. Yung possibilities. Baka yung possibilities kasi iba yung official ka nang nagdeklara kaysa dun sa ano kaya kung tumakbo akong presidente. Payag ka ba maging vice presidente? Ayun, baka gano'n. Pwede rin diba? yun. At saka baka yung mga binabanggit niya, yung announcement lang. Pero yung intensyon, matagal na niyang nabuo. Matagal na niyang nabuo. Tulad din naman ng suspetsa ng marami sa atin na tatakbo siya na Pangulo ng Pilipinas. Pero yung binabanggit kong batsero ni Congressman Defensor, yung Deputy Majority Leader, na parang nagsasalawahan daw yung mga congressman na pumirma sa impeachment dahil nag-announce na si BP Sara. Medyo ang reaksyon ko doon, bakit hindi ba nila alam na tatakbo si BP Sara? Di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang Alam mo na yan. Di ba? Ikaw na naman. Di ba? Siyempre, bagay na pagtatalunan pa. Yun So, sino? Sa palagay ninyo, sino? Ayan, sino sa palagay ninyo itong napili ni BP Sara na maging running mate niya at sa pagkakasabi nga niya, ulitin natin, I have already recruited. Na-recruit ko na ito. Someone. Itong taong ito. So, ibig sabihin, nakausap na niya at napapayag na niya. Napapayag Ayan, recruited na Ayan. Sino sa palagay ninyo? Babae ba ito? Ayan. Clue! Lalaki ba ito? Sabi ni Ano Senator, ba idar ng taong ere? Ayan. Sabi ni Senator Robin Padilla, siya daw ang gusto niya si Aimee ang maging running mate ni BP Sara. Maraming ayaw sa babae. Babae. Sa ganyang mataas na posisyon. So yung iba ang tendency kagad na iisipin lalaki ito. Lalaki ito. Sabi nung iba, ba't tuturo mo pa si Aimee? Ikaw na lang, Robin. Ikaw na lang, Robin. Pwede ang maging vice president. Pwede yan, pwede yan. Pero ang sabi, binigyan na kaagad ng trabaho. May trabaho na kaagad. Ito ang magiging assignment mo. Yan. Ano daw ang magiging assignment ng kanyang magiging vice presidente? Is to exact accountability from corrupt officials in government. Tugisin ang mga magnanakaw sa pamahalaan. Yun. Yan. So malamang to, ay naku, parang nahuhula. Hindi kaya abogado to? Kasi normally pwede. Kapag mga accountability pinag-uusapan, mga kaso-kaso yan dapat may background sa law. Sa batas. Sa batas. Ayan, ako. Sino pa mga naisip nyo? Nabanggit si Aimee, si Robin Padilla, si Senator Marcoleta. Nabanggit din yan. Pwede yan. Pwede. Si Senator Marcoleta na kaya yan? Ganun na tanong ngayon. Dahil sa takbo ng mga pangyayari nitong mga nangakaraan,
Pwede nga, ano? Oo. Pwede, ano? Dahil si Senator Marcoleta ang pinaka Totoy Bibo ngayon eh. Oo. Sa mga iba-ibang maraming Pwede. maaaring sabi nga nila you may disagree Oo. with Senator Rodante Marcoleta pero kung ikaw naman ay halimbawa ay anti-administration ka, sabi ang galing nito. Ang galing nito. Oo, Ang galing nito, si Dante, ang talino nito. Talaga naman. Yung mga dating justice, yung senior associate justice Oo. cargo, nilalampaso lang nito. Ang galing magsalita. Parang isinulat yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Talaga naman, ganun si Dante. Kaya pwede nga, ano? Pwede. So, naku, ang daming pwedeng pag-usapan ngayon sa mga barberya, ano? Sa mga karinderya. Ang daming pwedeng pag-usapan ngayon, Hindi ano? kaya pwedeng Dahil dito. maging running mate ni VP Sara si Kong Benny Abante. Parang malabo naman. Parang malabo. Parang sinabi mong si Kong JJ Suarez pwedeng maging Ay running nako, mate Congressman JJ Suarez. ni VP Sara. Tatalupan ka daw ng buhay, sabi. Masyado tinatakot. Hindi, nabanggit lang naman sa umpukan kawawa naman yung mama. Pagka naging presidente daw si VP Sara, tatalupan ng buhay. Tatalupan daw ng buhay si Kong JJ. Sabi ko, nakakatakot naman yung kwentuhan na to. Nakakatakot na yun. Pambihira. Tapos maaalala mo yung video ni VP Sara nung galit na galit. Oo. Tapos makakarinig ka ng gano'n ang gagawin sa'yo. Mag-iisip ka na, saan kaya ba sa makapunta? Maninindig ang balahibo mo eh. Isa pang pwede pag-usapan. Kung talagang tutuloy si VP Sara at mayroon na siyang running mate, sino ang pwedeng makalaban yan? Yes. Lalaki ba o babae rin? Oo. May mga nagsasabi na ang pwede lang magpatumba kay VP Sara ay isa ding babae. Isa ring babae. Bicolana. Bicolana. Ayan, At yun nga ay si former VP Leni Robredo. Ganon din ba ang tingin ninyo? Sige nga, tayo ay maghuntahan. Total naman Lunes ngayon. At marami tayong oras. Marami tayong oras. Pero wala ka ng oras dahil maraming komersyal. At marami rin tayong komersyal. 8 minuto lang o 7 minuto lang, alas 7 na. DZRH number 1. Sa dalawang to, Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Yeehaw! Just like Ay, yung mga gagraduate ngayon dyan sa De La Salle University. Ngayon pala mismo kumbatsero ang kanilang graduation, yung commencement exercises. At yung dinaluhan lang namin noon nung karaan ay hooding ceremony and recognition rights. May pahabol na award kay Gerardo eh. Ano? At Baka may cast na yan, ha? hindi lang pala naihabol doon. Hindi lang pala naihabol nung Bukod sa Magna Cum Laude at Jose Rizal Excellence Award. ay siya pala, ito hinahanap ko eh. Baka magkamali ako eh. Hindi lang daw naihabol nung kanilang anong tawag doon? Doon sa nung kanilang department, Excellence in Thesis Award. Matindi. Meron din palang ganun. Gayang-gaya niya talaga tatay niya. Abay. Ayusin ko Ayusin lang yung kwelyo. Ayusin ko na rin yung kwelyo. narinig niyo ba yung thesis? Yung thesis ng isang gumawa ng thesis na may nangopya pa. Kinopya pa yung thesis. Excellence in Thesis Award. Predictors of communicative adaptability and their influence on work performance among Philippine MSME resort employees. Mga resort employees ang kanyang subject, ano? Ang kanyang subject. Pero may award pa na Excellence in Thesis Award bukod sa naunang award, yung Magna Cum Laude. Ayan. Congratulations, Gerardo. Gerardo, wala ba tayo dyan? Ayaw na nga kaming isama ngayon. Sabi doon sa commencement exercises dahil tapos na nga yung recognition, tapos na yung Siya na raw bahala ng doon. medalya. Siya na lang daw bahala. Lalakad lang ako doon. Sabi niya, lalakad lang naman ako doon. Tapos
Hihintayin ko lang matapos. He'll met you. Congratulations sa iba pang, ang dami ring mga kakilala tayo na nagtapos din dyan ang kanilang mga anak, anak, yes. na ang gaganda, may mga honors din tulad ni si Joey Garcia. Joey, Ray Ken. Ray Ken. Si Benny Antiporda. Si Benny Antiporda ng NPC. Ng NPC. Si ang anak ba ni Tita Ching Suva? Si Babes Suva. Babe Suva. Tingnan mo na. Ikaw pala 'yon. Doktor na yan, si Babes. Hindi ko na nakilala eh. Doktor na kasi. Doktor na. Kaya ganun eh. Ayan. Congratulations sa inyo lahat. Naghuding-huding pala siya. Naguding kasama Si ron. Babes, may anak na abogado yan. Tingnan Abogada. mo na. Congratulations sa lahat ng mga graduates. Nako, may aksidente. Ang na-aksidente ay ambulansya. RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Jerry, Anthony, sugatan ng 4 na katao matapos masangkot sa banggaan ng isang motorsiklo at ambulansya dito sa Ermita, Maynila kanina madaling araw. Naganap ang insidente bandang alas 5 ng umaga sa panulukan ng United Nation Avenue at San Marcelino Street sa Ermita. Batay sa paunang impormasyon, sumalpok ang motorsiklo sa kaliwang bahagi ng ambulansya, nagtamo ng sugat sa ulo at tuhod ng babaeng angkas habang nasugatan din ang lalaking driver ng motorsiklo at iniinda ang pananakit ng kanyang kanang binti. Dalawa rin sa 4 na sakay ng ambulansya ang nagtamo ng minor injuries dahil sa bubog mula sa nabasag na salamin ng sakyan ayon sa driver nitong si Billy. Bago ang aksidente, nakahatid lamang umano ng ambulansya ng isang pasyente sa Philippine General Hospital at patungo sana ito sa susunod na destinasyon. Agad na niresponde ang mga nasugatan at dinala sa ospital para sa agarang lunas. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Nako. Araw ng Lunes, 23 ng Pebrero 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Narito po. VP Sara, may napili na. May napili ng running mate sa 2028 presidential elections, Partido Reforma. Iniendorso naman ang Sara Marcoleta tandem. PNP naka-heightened alert laban sa mga ikinakasangkilos protesta kasabay ng ICC hearing sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Pangulong Digong, bawal munang bisitahin sa 4 na araw na confirmation of charges hearing. Kaso ni Senator Bato de la Rosa at nakatakdang pakikipag-usap sa Chinese Embassy, tatalakayin sa All Senator Caucus. Nawawalang vlogger na tagpo ang patay. Ibinaon sa isang lugar sa Tayabas, Quezon. At Bureau of Customs nagbabala laban sa mga pekeng trabaho at libreng tour. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. sa detalye ng ating mga balita. Wala ng buhay nang matagpuan ng isang 39 anyos na vlogger sa isang isolated area sa Tayabas, Quezon. Kinilalang biktima na si Mark Anthony Atienza o mas kilalang Makoy sa kanyang mga content. Kwento ng misis ni Makoy, huling beses niyang nakita ang kanyang asawa nang magpaalam itong mag-fishing trip
sa Alitao River sa Barangay Lalo. Gayunman hindi na umano nakauwi ang biktima kaya inireport niya itong missing sa pulisya noong Pebrero 20. Nakita ang bangkay ni Atienza malapit sa ilog, 4 na kilometrong layo mula sa highway at nakabaon sa mababaw na hukay. Nakatali ng nylon cord ang mga kamay nito, nakabalot ng itim na tela ang ulo at may takip ding tela ang kanyang bibig. Naka-heightened alert ngayon ang PNP bilang paghahanda sa mga posibleng mangyari kasabay ng pagsisimula ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief Jose Belencio Nartates Jr., lahat ng unit ng pulisya ay inutosang maging handa sa pagbabantay sa mga posibleng kilos protesta na may kaugnayan sa pagdinig ng ICC. Kasabay nito, tiniyak ng PNP Chief ang pagprotekta sa karapatan ng lahat habang pinapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Tinanggihan ng International Criminal Court ang hirit ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa prosecution na maglabas ng karagdagang impormasyon hinggil sa mga witnesses sa kasong crime against humanity. Ayon sa pre-trial chamber, bagaman mahalagang maisapubliko ang ginagawang proceedings, kailangan pa rin gawing prioridad ang kaligtasan, privacy and well-being ng mga biktima ng war on drugs at mga tatayong testigo. Matatanda ang Feb 16 nang mag-request ang defense team sa prosecution na mag-disclose ng mga impormasyon tungkol sa mga witness, gaya ng kanilang kahandaan at kagustuhang tumistigo sa oras na umusad ang kaso. Una nang sinabi ng kampo ni Duterte na dapat ay paboran ng ICC ang kanilang request sa ngalan ng transparency and publicity bago sana magsimula ang confirmation of charges sa araw na ito. May running mate na si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay VP Sara, noong nakaraang taon pa ay may na-recruit na siyang katandem, ngunit tumanggi muna siyang pangalanan ng naturang individual upang maprotektahan. Sabi ni VP Sara, magiging papel ng kanyang inalok na maging vice presidente na papanagutin ang mga gumawa ng katiwalian o mali sa bayan, habang siya naman bilang presidente ay tututok sa trabaho ng isang pinuno ng bansa. Samantala, inamin ni VP Sara na hindi niya nasabi sa ama ang planong kandidatura at tanging ang kanyang asawa, mga anak, inang si Elizabeth Zimmerman at isang staff ang nakakaalam ng kanyang hangarin na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Dagdag nito, ipinaabot na lamang niya ang impormasyon sa kanyang ama sa tulong ng kanyang mga abogado. May nanalo na! ¡7:11 ang ating oras. May nanalo na dyan sa barangay Sukat, Muntinlupa. Ando ng ating RL6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Katonying ka, Jerry, may nanalo na pero hindi pa siya nagpapaalam sa kanyang tatay. Kayo po ba nagpaalam na sa tatay nyo? Na kayo po ay mananalo? Pangalan nyo po. Bakit? Wala akong Bakit? tatay. 81 years old na nga ako eh. Ilan? 81. 81, hindi Sa halata April ah. 1, birthday ko. Hindi halata ho. Nanay, Oh, ilang taon na po ba, ano po ba pangalan ninyo? Carmelita Banta. Carmelita Carmelita Banta. Banta. Kayo po ba ay may asawa pa o dalaga? Balo na. Balo Balo na. na. Matagal na po ba kayong balo? Oh, May- 19, ano pa ba yan? 28 years na akong balo. 28 years na po. tagal Kung na kayo nga. po ba ay liligawan, ay may pag-asa sa inyo? Wala daw. Bakit naman? Bakit naman? Oh. Matanda din. Pero nung po bang kayo nabalo, wala po bang nanligaw sa inyo o nag-alok na kayo ay pakakasalan uli? Wala. Wala Wala na. nanligaw sa inyo? Wala. Pero nakikita namin sa inyo, bakas pa rin ang inyong kagandahan, nanay. Tingnan mo, nung tinanong tungkol doon sa may nangligaw pa sa kanya, para kinikilig pa rin. Parang kinikilig. Kayo ba'y may lahi, nanay, na German o kaya Aliman o mga Kastila? Wala. Purong Tagalog. purong Tagalog. Taga saan po? Mga banta. Tiga dito kami talaga. Mulera ang apelyido ko. Mulera.
Yung asawa ko, tiga lahing Batangas. Ayun. Batangas. Kaya pala parang Batanggenyo na rin yung tunog ninyo eh. Tono ninyo. Pero kayo, taga Muntinlupa talaga. Dito na ako pinanganak. Yan pong kasama nyo na yan, si Sherwin, ay ang totoo pong apelido niyan ay Bulero. Kayo naman ay Mulera. Mulera. Hindi na. Ay, bigyan mo na. Teka, so ano ang pinagkakaabalahan ninyo lagi sa May araw-araw? wala. Nakikinig ng radyo. Hindi nga ako nakakakita. Bakit po? Nabulag ako sa glaucoma. Pambira. Pareho mata. totally wala na kayo talagang nakikita? Oo. Ganun ba? Sayang naman. Sino nag-aalaga sa inyo? Jerry, kanina nung nadinig ni Nanay Carmelita na nandito ang DZRH, ay pinalabas sa kanyang anak para hanapin ang DZRH. Ay, nako. Ganun ba? Opo. Ilan po ba anak ninyo, Nanay Carmelita? 3. Mga may asawa na lahat yan, sigurado. Oo, marami na nga akong apo eh. Ilan po apo ninyo? Marami. 7. 7. Ako sa tuhod. May apo? Isa. Naman, Ayos pala, no? Nako, salamat po. Matagal na ako kayo nakikinig sa DCRH. Oo, araw-araw. Ay, nakakatuwa Ay, naman. salamat po. Isang po at, karangalan na kayo'y taga-subaybay ng DZRH. Teka, ano ba yung nakikita ko? Kwarto nyo na ba yun? Yung nasa likuran nyo na yan? Ay, ayun yung kanilang sala. Sala. Ito, nasa receiving area pa lang kami. Tignan, may receiving area. May receiving, Tapos, may sala. may receiving area. Tapos meron na kagad na anteroom. hapagkainan. Ayan, Kasi nagke-candy crush siya doon. Hindi, kanina DZRH yung kanyang monitor doon. laki ng Pero bahay. may radyo pa. Yan, may Ayan. radyo na. Meron pang candy crush. Ayan. Aba, tingnan mo nga naman. Ayos, Nakakatuwa na. Laging nakikinig sa DZRH. Dahil masipag kayo makinig sa DZRH, sino paborito yung announcer tuwing umaga? Jerry Barra, Antimo Taberna. Anthony Taberna, Jerry ba? Ito yung 1,000 pesos. Ayan, hawakan nyo po. Nakikita nyo na. Hindi. Hindi pa nakikita. Kala ko nakita na. 1,000 piso. Talaga. So isang kababayan na naman natin na hindi gumaling sa ating therapy. Maraming salamat Birthday po. ko sa April 1. Ay, advance happy birthday. Totoo ba yun? po. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Wala ba tayo dyan? Ay, dagdagan mo. Dagdagan mo yan, Sherwin. Dagdagan mo si Dagdagan Sherwin mo yan. yan. Wala, birthday pala. Magbe-birthday na pala. Bigyan mo. Dagdagan natin ng isa pa. Isa pang 1,000 piso. Yehey! Nakita nyo na. Nakita nyo na. Ay, talaga. Salamat. Natuto nang wala ba tayo dyan? Ay, buhay. Ang tindi nung hawak agad nung makita yung pangalawang 1,000. Ayos. Ano po wish ninyo, nanay? Mahabang buhay pa. Aba, Mabuti syempre. pa kayo ng 247 years. Ayan. Dapat mahabang buhay at matalas na pag-iisip. At maayos na Matalas ang kalusugan. pandinig. At pandinig. Matalas ang pandinig ko. Kung pwede nga lang maibalik yung paningin ninyo Wala na raw bang remedyo? Wala, na-operahan na ito eh. Oo, sayang naman Pero mukha kayong Amerikana Oo nga eh. Oo. Iba dating nyo, mother. Baka maligawan pa kayo dyan, ha? Kamukha niya nagbibigay ng testimony nung araw. Ano po bang ating word of the day? Ayan. Testimony. Sabi ko na nga ba, hindi ho ba kayo si Jessica Alparo? Ha? Hindi ba kayo si Hindi niya Jessica maalala, hindi niya Alparo? maalala Natatandaan nyo ba yon? Alin? Si Si Jessica. Jessica Alparo. Alparo, palagi naka-shades. Si Sherwin Alpero. Si Jessica Alparo kakilala. Tinan mo na yan, Sherwin. Ang bilis, Dahil ang ako bilis. ang ating word of the day. Ito meron kang medium component at sa atin ng Astron Appliances. Alagang Astron, alagang maasahan. Maaaring available po sa inyong mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, meron pa kayong grocery bag mula yan sa DZRH at sa ACS. At hindi lang yan, meron pa kasamang bigas para sa inyo. At meron pa ang pinakabago, pinakamalaki, pinakababango, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gaano karaming labahan, ubos yan. At ang pinakabago, ang pinakamaganda, ang DZRH t-shirt. Pakita mo naman, tanggalin mo sa plastic. Pakita mo yung design. Yan, alisin mo sa plastic para makita ni nanay. Ay, hindi nga pala. Hindi na nga pala niya makikita. Sherwin, nung para madinig man lang nung, niya. bata-bata pa si Sherwin, nung bata-bata pa si nanay, ano daw trabaho niya?
Sa gawaan ng tela. Gawaan ng Sakto, tela. gawaan ng tela. Ayan, tama. Hawakan nyo nga yung tela kung Tignan tatagal nyo nga po kung Pasado- magandang tela pasado ng ba? DZRH t-shirt. Hawakan nyo yung tela. Hawakan nyo po. Ano pong, Ano ba ito? ayan po yung t-shirt. T-shirt Yan ng po yung susot DZRH ng uniforme nyo po yan. yan tuwing nakikinig. Pasado ba? Pasado? Hindi ko nga makita eh. Hindi, yung hipo. Yung hipo lang. Yung hipo. salat nyo. Salat nyo. Salat nyo, yan, salatin nyo. Oh, malambot. Malambot. Ayos. Maganda tela. Cotton. Cotton. Ayan. Cotton. Okay. O, tignan mo sinalat ni nanay. Tignan mo na ilang mukat. Yan na, o. Ayan po ang inyong DZRH t-shirt, ha. Ayan, isusot nyo yan palagi kapag nakikinig ng 2x2. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malacash Promo. RS number 6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! 7:19 ang ating oras. Magbabalik po kami. Ang oras ay hatid Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:25 ang ating oras. Bachero, Ah, alam mo bang dapat nagbabayad ka ng mga bills? oo nga. Ay, oo nga pala. Oo, di ba? nakalimutan ko yan yung ang, bayaring ko. Oo. Pagka bills ang pag-uusapan, parang wala nang katapusan. Ang hirap pa. Kaya, Yung dapat iba-iba ba ganun, babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba pa ang due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Talaga naman. Oo, at aminin natin, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati ang PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat po yan nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Aba, kainam naman pala. Isang lakad, bayad na lahat. Tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras, yan ang praktikal, yan ang diretso serbisyong hindi ka paikot-ikutin. Kagaling ano. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center ho. 28 years na po nating kaagapay sa mga bayarin. Kaya basta bills payment, piliin mo lang ang tatak na matagal na, tatak bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bukod doon sa ICC na may magsisimula ng series of hearings sa araw na ito, si Senator Bong Revilla pala ay meron ding inaasahang hearing ngayon sa kanyang mga kaso. Makakalaya kaya? Ayun. Alamin natin mula sa kanyang abogado, si Attorney Rian Balisi, abogado ni dating Senador Bong Revilla. Attorney Rian, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Ka Jerry. Magandang morning din, Ka Tunying. At good morning din sa ating lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Meron daw kayong parang petition for bail. Ano bang status nun? Opo. Dun po sa naunang malversation case, laban po kay dating Senador Bong Revilla, naghain po ang aming legal team ng petition for bail noong Biyernes, February 20, 2026. Pero yung kaso na yan ay scheduled pa lang for pre-trial sa March 6 kung di ako nagkakamali. At yung aming petition for bail na aming inihain noong Biyernes ay i-schedule pa po ang mga pagdinig pagkatapos po ng pre-trial. Para lang po mas maintindihan namin, meron kasing mga kaso na hindi siya pinayagang magpiyansa at meron namang pwede siyang magpiyansa. Ilan po ba yung mga kaso at alin-alin po yung bailable at non-bailable? Tama po, yung binabanggit ho nating malversation case kanina, yun po ay non-bailable dahil po sa ang charge sa kanya ay malversation complexed with falsification of public documents. Yan po ay non-bailable. Pangalawa, meron din po siyang graft case sa 4th Division naman po ng Sandigan Bayan ngayon. Referring to the same project, yan po ay bailable. At naipabalita na po na siya po ay nagpiyansa noon sa kanyang graft case. Ngunit bukod po dyan, sa dalawang kaso na yan, meron po kaming hinaharap na
plunder case. Ito po ay under preliminary investigation before the Department of Justice. At meron din isa pang malversation case na nagsumite na ho kami ng counter affidavit, I believe, last month. And based ho sa press release ng Department of Justice, ito po ay submitted na for resolution. Yung pong plunder case at pangalawang malversation with falsification case, yan po ay mga non-bailable offenses po. Na pending pa sa DOJ but submitted for resolution. Tama po. Oo. So kung mabigyan man pala kayo ng pagkakataon dun sa petition for bail sa malversation, meron pang susunod na kasong isasampa, maring umabot sa korte, yun nga yun sa plunder. Opo, tama po yan. And second malversation. And second na malversation. So lahat po ng kasong ito, Attorney Rian, ay galing dun sa testimonya ni Yusek Bernardo? Tama po kayo. Lahat ng mga kaso na idinadawit si dating Senator Bong Revilla ay pawang mga base sa testimony ho ng dating Yusek Bernardo. Tama po kayo. Wala pong ibang... And wala the only thing that links him is that testimony without any other basis as we can tell. Ganun po. As in, walang corroboration, walang any other witnesses na magsasabing, tama yung sinabi ni Yusek Bernardo. Wala pong iba. Doon po sa plunder case, kung mamarapatin po ninyo, and I will not comment any further dahil po yung mga rules on sub judice, masasabi lang ho namin na may aid and driver ho siya na may affidavit. Ano po? But as far as the link to Senator Bong, it's just the affidavit of Yusek Bernardo. And I think nabanggit na ho yata sa balita noon na so far, merong mga 5 or 6 affidavits na ho si Yusek Bernardo laban kay Senator Bong. And we have analyzed and dissected. Talaga pong nag-iiba-iba eh. Kumbaga man nag-iiba-iba man or nadadagdagan in order to fill in some inconsistencies. Yan po yung aming paningin dyan. I-educate nyo nga kami doon bilang isang abogado. Kapag ka po ba ang testimonya ng isang testigo ay marami at iba-iba at ina-amend every now and then, ano po bang dapat maging pakahulugan namin doon na nakikinig? At saka nung husgado Ng husgado, Ayaw ho natin pangunahan kung ano yung magiging appreciation ng korte kung sakasakaling umabot sa puntong iyon. But as far as we can assess, as early as now, even during the preliminary investigation, kung ikaw affidavit, ikaw witness, no, execute ka ng affidavit supposedly based on what you know, on your personal knowledge and whatever basis you have, like documents, kung meron man, nakapagtataka na sa susunod na affidavit may inconsistency na kunyari sinasabi doon na hindi pala nangyari itong event na ito sa aking previous affidavit, nangyari pala ito sa ibang panahon. Yung palang sinasabi ko na isang punto dito hindi pala nangyari sa panahong yan, or nagkamali ako na ganito po yan nangyari, yung ganun. We cannot go into the details, but as far as we can assess, ganun po yung kanyang ganun po yung kanyang nagiging kwento. And we would like to believe na hindi ito parang basta-basta na lang iniiba. Kumbaga man parang ang basa namin, kung ang isang testigo paiba-iba ng kwento, as far as we can assess at this point in time, syempre ito yung posisyon ho namin, naapektuhan para sa amin yung credibility at kung talaga bang accurate or tama yung kanyang sinasabi. So para sa amin, kung ito ay talagang inconsistent, na sa tingin namin ay inconsistent, dapat hindi ito bigyan ng mabigat na evidentiary value, kumbaga man, pagdating sa assessment, whether in the preliminary investigation stage or mas lalo na pagdating sa husgado. Nangyayari ho pala yan, na kahit na nasa husgado na,
yung mga signed affidavit, mga sworn affidavit, binabago pa. Mga affidavit na dapat pinag-isipang mabuti, tinulungan ng abogado para isulat, tapos mababago at mababago pa rin. Nangyayari ho pala yun. Nangyayari. Ito na nga ho yung nangyayari ngayon at nakapagtataka sapagkat in the 6 affidavits, kung hihimayin mo yan, para sa amin, nagkakaroon ho ng inconsistencies on material points. We will just leave it at that. We would not want to preempt the appreciation of the DOJ and in as far as the preliminary investigation is concerned dito po sa plunder case. Kumusta po si Senator Bong ngayon, health-wise? Lumalaban po. Syempre, inconvenient. Hindi maganda yung sitwasyon compared sa kanyang regular daily life. Ano po? Syempre, nakapiit dun sa QC jail dormitory. Ano po? Pero syempre, alam naman natin, gusto ko lang din idiin na nung lumabas itong mga akusasyon at mga charges against him, the first thing that he did when there was a warrant of arrest was to surrender. It's actually a testament to his respect for the process. Go through the process. Kung talagang inosente ka, harapin mo yan. At ganyan ho yung kanyang ginagawa ngayon. Siyempre, it's an everyday battle as far as he is concerned, mentally, psychologically. Pero ang masasabi ho natin, kung talagang malinis ang konsensya mo, talagang wala kang takot na harapin, wala kang takot na you undergo the process. We respect the process, the judicial process, the administration of justice. At yan po yung aming ginagawa sa lahat ng mga kasong kinaharap ni Sen Bong ho ngayon. So kung meron pong pre-trial pa lamang, attorney, kailan po darating yung panahon na magkakaroon sila ng parang showdown, meaning si Senator Bong at saka po si Yusek Bernardo? Accuser niya. And the accuser and the accused. Pagdating ho dun sa pre-trial on the graft case, pagkatapos po ng pre-trial, trial na ho yan. Pagdating naman dun sa malversation case where magkakaroon pa ng pre-trial sa March 6 at didinggin ho ang aming petition for bail pagkatapos, expectedly, if these witnesses, including the former undersecretary, will be presented in court, magkakaroon ho ng confrontation yan sapagkat isa sa mga karapatan ng akusado is to confront the witness face to face. So magte-testify ho yan, i-cross-examine ho yan at ganun ho yung magiging proseso po doon. At mangyayari po yun, expected, inaasahan niyo ba to na mangyayari say anytime soon? Anytime soon? The way things are going po, and if we look at the schedule, siguro ho, next month, baka magsimula na po yung mga pagdinig na yan. Okay. Attorney Ryan Balisi, sir, maraming salamat po. Thank you po sa update. Good luck po sa inyo. Maraming salamat po, Ka Jerry, Ka Tunying, at maraming salamat po ulit sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Buhay po kayo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 737. At 46. Tuloy ang mga pangunahing balita. May running mate na si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon mismo kay VP Sara, noong nakaraang taon pa ay may nire-recruit na siyang katandem, ngunit tumanggi muna siyang pangalanan ng naturang individual upang maprotektahan. Ayon kay VP Sara, magiging papel ng kanyang inalok na maging Vice Presidente ay papanagutin ang mga gumagawa ng mali sa bayan, habang siya naman bilang presidente ay tututok sa trabaho ng isang pinuno ng bansa. Samantala, inamin ni VP Sara na hindi niya nasabi sa ama ang planong kandidatura at tanging ang kanyang asawa, mga anak, ina na si Elizabeth Zimmerman at isang staff ang nakakaalam ng kanyang hangarin na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Dagdag pa nito, ipinabot na lamang niya ang impormasyon sa kanyang ama sa tulong ng kanyang abogado.
Opisyal nang inendorso ng Partido Reforma sa pamumuno ni dating House Speaker Bebot Alvarez, sina Vice President Sara Duterte at Senador Rodante Marcoleta bilang kanilang pambato sa pagkapangulo at pagkapangalawang pangulo sa darating na 2028 national elections. Sa isang pahayag, binigyan diin ng partido na ang naturang desisyon na isang principled posisyon at hindi lamang nakabatay sa popularidad ng mga nasabing personalidad. Ayon kay Alvarez, ang tambalang Duterte Marcoleta ang nakikita nilang may kakayanang tumugon sa mga mabibigat na suliraning kinakaharap ng bansa. Para kay Alvarez, ang isang maayos na demokrasya ay dapat nagtataguyod ng pananagutan sa pamamagitan ng batas na may transparency, walang kinikilingan at walang kinatatakutan. May ilang paglilinaw ang International Criminal Court hinggil sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magaganap sa araw na ito. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mailet, ito'y pre-trial hearing pa lamang at hindi pa mismong paglilitis. Paliwanag nito, hindi pa rin magpapasya ang mga hukom kaugnay sa kung may sala man o wala ang dating Pangulo. Ang pagdedesisyon niya rito ay may sapat na ebidensya laban kay Duterte para ituloy ang pagdinig sa kanyang kasong crime against humanity kaugnay sa war on drugs. Scheduled for 4 days. The judges of Pretrial Chamber 1 will hear arguments from the prosecution, the defense, and the legal representatives of victims. After that, the judges have 60 days to review the evidence and make their decision. Ayun naman pala. Ganun pala. Yung pala. Yung pala yun. Sino naman yun? Yun yung yun yung Si Milet. Si Milet, Orian Milet. Malaki ang posibilidad na lulutang sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga testimonyang mag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa madugong drug campaign sa Davao. Ayon kay International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti, inaasahang ilalatag ngayon ng prosecutor sa mga aligasyon na magpapalawak sa pananagutan ng umano'y co-conspirators ng dating Pangulo sa kasong crimes against humanity. Batean niya sa testimonya ng mga witness, alam ni VP Sara ang mga nangyayari noong pagpatay na kinasasangkutan ng tinaguriang DDS o Davao Death Squad at posibleng may partisipasyon pa umano ang Vice Presidente sa mga naging pag-uusap kung paano gagawin ang pagpaslang sa mga biktima. Inilutang din ni Conti ang pahayag na isa pang testigo na iminungkahi umano ni VP Sara kay Senator Bato de la Rosa na nooy Chief of Police ng Davao na i-abduct at patayin ang mga hinihinalang drug target upang pagmukaing missing cases ang mga ito sa halip na homicide. Ang naturang estratehiya ay para sanaan niya hindi mabansagan ang Davao bilang murder capital of the Philippines. Nagbabala ang Bureau of Customs sa mga overseas Filipino workers laban sa mga peking job offers at libreng tour para maipuslit ang illegal na droga papasok ng Pilipinas. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, target ng sindikato ang mga OFW at aplikanteng naghahanap ng trabaho abroad. Sa modus, inaalok ang mga ito ng mabilis na deployment o libreng biyahe kapalit ng pagbapadala ng bagahe o kagamitan na hindi nila personal na pag-aari. Nako po. Ayan na, ito baka may mga masilaw dito talaga. Siyempre. Sa ganitong mga alok. At doon lang sa mga bumibiyahe na baka meron kayong makasalamuha at makilala ninyo, magandang loob, makikipadala. Nako, yun lang padala kahit kakilala ninyo. Padala sa inyo kahit kakilala ninyo. Halimbawa ay nakabalot na. Nakabalot na, nakapak na para hindi ka na mahirapan. Binalot ko na ng mabuti. Ito ilalagay mo na lang sa maleta mo. Makisuyo. Makisuyo na lang ha. Buksan ho ninyo yun, burikiin ninyo yun. Mahirap na. Mahirap na. Nagmaganda ang loob ka lang. Mahirap madali. Kung sa ibang bansa, bitay. Death penalty yan. Dito sa atin, habang buhay na kulong. Talaga. Nagmagandang loob ka lang. Paalala po ng Bureau of Customs sa publiko, tiyaking lehitimo at accredited ang recruiter, employers at suriing mabuti ang lahat ng dokumento at travel arrangements. Maigpit na paalala pa ng ahensya, huwag hayaang may ibang maglagay ng anumang bagay sa inyong bagahe.
at huwag pumayag na magdala ng gamit ng iba. Inaasahang may re-refer na sa Committee on Justice ng Kamara ang 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte anumang araw ngayong linggo. Ito yung makaraang maipadala na sa tanggapan ni Speaker Faustino D. III ang naturang mga reklamo na inihain ng Makabayan Bloc, Tindig Pilipinas at mga religious group. Batay sa procedure, itatransmit ang mga impeachment complaints sa Justice Committee na pinamumunuan ni Batangas Representative Jervil Luistro na bubusisi kung sufficient inform and in substance ang mga ito. Ang komite rin ang magpapasya kung kailangan pa nilang talakayin ang merito ng mga reklamo o kaya direkto na nilang dadalhin ang mga ito sa House Plenary para pagbutuhan. Oras na makakuha ng 1/3 ng kabuang 318 House members, nangangahulugan na uusad na ito sa Senate trial. Samantala, nako, truck driver na umawat lang sa mga nag-aaway, nasaksak. Yan ang hirap sa mga umaawat, ano? Yan ang problema. Yan ang peligro sa mga nagmamagandang loob. Yun. Magandang loob ulit, ano? Totoo. RH52 Edniel Parosa. Kami Daniel! Jerry at Anthony, sugatan isang lalaking driver makaraang umawat sa nagwawala niyang kasama sa trabaho sa isang trucking service sa barangay Santo Niño, lungsod ng Marikina. Sa report ni Marikina City Police Acting Chief Police Colonel Janet Exon, nangyaring insidente alas 5 ng hapon kahapon pero naiulat na alas 8 pasado kagabi sa pulisya at mabilis rin namang naaresto ang suspect pasado alas 9 kagabi. Nag-ugat ang paranaksak ng dumating na umanong lasing ang 32 anyos na si alias Glenn para ireklamo ang kanyang duty. Kahit kagagaling lamang niya sa day off noong Sabado, nagalit palalo si Glenn nang hindi siya samahan ng kinausap niyang pahinante sa kadahilan ng may biyahe rin umano ito kasama ang ibang driver. Dito na pumagitna ang 48 anyos na biktima saka hinawi ang nagwawala niyang kasamahan. Pero kumuha ng ice pick si Glenn at tinarakan ng umawat na nagtamo naman ng 3 stab wounds sa likod ng ulo, sa bandang leeg at balikat at isang laceration sa kaliwang tenga. Nagpapagaling pa sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center ang biktimang conscious naman na batay sa report ng pulisya ngayong umaga. Maharap sa kasong frustrated homicide ang nahuli ring suspect. Ako naman si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, Yeehaw! puso ko'y Uy, binabati natin ang ating laging taga-subaybay, tagapagturo ng... Good morning lang, kumpatsero. Napindot ko si DILG Secretary John Vic Remulla. Nakikinig nakikinig ka ba sa atin, Secretary John Vic? Pambira. May eri kami. Ayan, nakikinig. May announcement ba? May announcement? Meron daw kayong meeting sa Malacanang ngayon. Pinatawag mo ba si Governor? On air ka, Secretary, ha? On air ka. Lahat ng secretary, lahat ng mayor tsaka lahat ng governor pinatawag talaga. Pinatawag. Naririnig ka ng buong Pilipinas. Pinatawag mo ba si Governor, kasama ba sa pinatawag si Governor Daniel Fernando? Hindi akong nag-arrange yun protocol nag-arrange. Pero pupunta ako. Pupunta kayo? Opo. Ano ba nangyari talaga dun sa NLEX? Hindi ko alam birthday kasi na nanay ko nung Sabado. So, nasa Tagaytay ako eh. So wala ako, out of touch ako kasi siyempre 91st birthday na nanay ko eh. Ay, happy birthday. Happy birthday. Kay 91 na pala ha. Opo. Tinan mo nga naman, mamas boy ka talaga eh. Sir John Vic, salamat po ha. Thank you po sa inyo. Thank you. Apo, okay. Si Governor John Vic. Andun din daw sa Malacanang, pupunta si Governor Monmon Guico. Ayan, Governor ng Pangasinan. Kasi tinatanong ko, kumbatyero, yung ano ba nangyari doon sa NLEX. Sa NLEX. Yun, kaya siguro tumawag. Ayun na Hindi nga. alam yung detalye. Tungkol kay Governor Daniel Meron ba Fernando. talagang anak ng presidente? Ba't ba kasi dininay pa ng Malacanang? Hindi naman kasalanan ng bata yon. Tingnan natin ang paggulong ng mga susunod na pangyayari. Sino yung binabati mo, kumatsero? Magaling na... Eto, may nag-react tuloy. Secretary John Vic, hindi alam ang nangyari. Hindi alam ang pangyayari. Samantalang yung iba daw, alam na. Birthday daw nung nanay. Hindi siya masyado pang na-update. Si Ma'am Claire Lim Tan
isa sa mga instructor dati ng Highway Patrol Group. Nagtuturo ka ba, Ma'am Claire? Ma'am Claire. Binabati ka ng buong Were Tigers. Ayan, mga estudyante mo nun. Lalo na yung giliw na sa'yo na si Andy De Los Reyes. Ayan. Saka si Colonel Balmaceda. Ayan. Ay, magandang umaga kay Mr. Cupido. Jerry Asuncion. Cupido. Ayan. At nakatutok din sa atin si Dennis Chang at Kuya Lau ng magandang morning. At magandang morning din sa nakikinig sa atin na si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakatutok. Nakakatuwa naman itong mga taon to. At birthday pala ngayong kumbatsero dyan sa Japan ni ating Nelly Valisno. Ate Nelly Valisno. Happy birthday po sa inyo. At magandang umaga kay Kuya Art Fermin. Kasama pa siya sa sumisigaw ng Japan, Japan. Sagot sa kahirapan. Malamang matagal na siya dun. Ayos. Eto na, magaling na aktres, sabog, bangag. Nung gawin daw yung pelikulang nagbigay sa kanya ng Best Actress Award. Aba. OMG. Hindi kaya pwedeng bawiin yun? Birthday pa naman ngayon ni RD Ronel Tan. Ngayong araw na to. Ngayon ba mismo ang birthday? RD, happy birthday. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Kuya. Ay, Kuya, oo. Tinawag ko kay Katunying at ka Jerry. Ayan. Well, sa totoo lang, medyo matagal na rin naman itong kwentuhan na to na kung saan nag-throwback kami ng isang magaling na actress sa kanyang pagiging addictus benedictus ng mga panahon ng kasagsagan ng kanyang kasikatan. Aba, nung manalo pala siya at ipanalo niya ang pelikulang nagatid sa kanya ng maraming award, ay sabog lagi siya dito nang gawin ang naturang pelikula. Hindi lang din yan. Kapag umaatin daw siya sa Oasis of Love, nagdadala pa rin daw siya ng droga at wala sa kanyang katinuan yung kanyang mga pinagagawa, pero isang araw talaga binago daw talaga siya ng Diyos at talagang tinanggal sa kanya ang lahat-lahat ng kanyang pagiging addictus benedictus at pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa noong mga panahong adik siya at haling siya sa iba't ibang klase ng droga. Alam niyo ba kung sino ito? Sino? Magaling na actress. Di si Ami Austria. Si Ami Austria. Galing na actress yan. Nagkwentuhan kami at ang daming ibinago daw sa kanya ng Diyos mula nang iwan niya ang pagdadrugs na yan. Kasi nakilala daw, natuto daw siya magdrugs dahil sa iba't ibang kaibigan. Nung una, alok-alok lang. Nung sumunod, na-hook siya. Pero buti na lang daw at hindi siya nabaliw-baliw ng tuluyan bago pa niya iwan ang droga. Kaya masama talaga pagkakuan yung may mga nakakabarkada ka. Tapos sasabihin, subukan mo. Ay, hindi, wag mo subukan. Ni subukan. Mga barkadang sulsol. May mga sulsol eh. Sabi nga ni Ami Austria nang nakausap natin, sana nga daw bago mahuli ang lahat doon sa mga gumagamit ng droga ay mapagtanto nila kung ano ang pangit na dulot nito sa kanilang katawan. Kaya ang sarap kausap ngayon ni Ami. Ang dami-dami mong matutunan sa kanya. Ang lawak-lawak ng wisdom na mapupulot mo sa isang Ami Austria. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mami Sherry, I love you. Mami Sherry. Babu. Nakikiramay pala tayo kay Larry Damian, ano? Pumanaw yung kanyang nanay. Nakikiramay. Larry Damian. Kami nagpapaabot ng aming pakikiramay. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang oras ay hatid sa inyo ng Cardiopulmonary